Sa kabilang banda, ipinapangaral ng system ang banal na dekreto, maaari kang pumili na itago ang mga lihim ng langit para sa gantimpala na 30,000 fiery punishment points. O maaari kang pumili na ilantad ang mga lihim ng langit, na haharap sa parusa na 3,000, kasama ang isa sa mga sumusunod na pagpipilian, isang malalim na pananaw mula sa Underworld Commander, isang nangungunang blueprint ng spiritual treasure para sa pagpapino ng Fiery Guardian, o isang detalyadong mapa ng 2 buhangin na kumpleto sa mga ipinagbabawal na lugar. Biglang bumukas ang pinto sa harap ko ng may dramatikong flair. Pumasok si Seanlan na magkasaklab ang mga braso. Naglakad siya patungo kung saan sinabi niya, linisin ang entablado para sa akin. Nagdulot ng ligaw na pagkasira sa lahat ng nilalang. Tumalon si Seanlan at sinabing, narinig ko na mahusay kang mangangaral. Bakit hindi mo ibahagi ang ilan sa karunungan na iyon sa akin? Kakamo-kamot ng ulo si Janjo at tumawa, nagsasabing labis na pagpuri iyon. Sumingit si Seanlan, nagsasabing kung ayaw niyang maglektura, hindi na niya kailangan pang maglektura. Bigla niyang sinabi, kailan ka pa naging ganoon kadaling kausapin? Ngunit pagkatapos noon, itinuro niya ito at sinabing, Wan Yu, ilabas mo ang dila niya. Umurong siya sa takot na parang isang karakter sa isang kapanapanabak na eksena. Pagkatapos ay mabilis na umakyat si Jiangju sa bato, umayos, at ipinahayag. Hayaan magsimula ang palabas. Nagsimulang itaas ni Janjo ang kanyang kamay sa kanyang noo, pagkatapos ay nagtawag. Nagsimula siyang maglektura, ang kagalang-galang ay ang dakilang santo ng Demon Clan na nagbukas ng sarili niyang landas ng paglinang. Ang malalim na heart techniques ay karaniwang walang silbi. Pag-uusapan ko ang Sip Paths. Ang paglikha ng langit at lupa ay ang pinakamataas na kaldero. Ang pangalan ng asawa ng mahiwagang kawalan ay hindi kilala, ngunit ang salitang ito ang daan. Namangha si Seanlan at bulalas, Inilagay niya ang kanyang mga kamay at tinanong siya, hindi ka ba natatakot na ilabas ang likas na kayamanan ng banal na flower scripture mula sa banal na Mist Palace? Paano kung agawin ko ito? Ikanaway ni Jianju ang kanyang kamay at sinabing, ang kakanyahan ng teknik na ito ay nakasanib na sa banal na daan ng langit, nagiging isang walang laman na bagay. Ginagamit ko lang ang teknik upang magtawag ng projection. Paano ito maaagaw? Ang pagpapahirap sa akin o paghahanap ng kaluluwa ay walang silbi. Bagaman maaari kong tingnan ang innate flower scripture anumang oras, hindi ko matindaan ang lahat ng nilalaman nito. Nagtanong si Seanlan, bakit hindi? Sumagot siya, nakatala ito ng 3,000 dakilang landas ngunit wala sa kanila ang daan ng paglinang sa sarili at kapalaran na natutunan ni Janjo. Kaya, ano ang punto ng pagtingin dito? Naisip niya sa sarili, kung kaya kung hulaan ang kapalaran ng iba gamit ang aking mga teknik sa paglinang, bakit ako magsasayang ng pagsisikap sa pagsasanay kung mayroon akong gintong kamay at hindi ko ito gagamitin? Hindi ba iyan ay magiging hanggal? Sa sandaling ito, tumayo si Seanlan at tumitig, nagsasabing, kung papatayin ko ang isang tao, hindi ba igagalaw ng Divine Mist Palace ang lahat ng kanilang puwersa dahil hindi pa sila lumalabas sa mundo hanggang ngayon? Sabi niya, kung gayon, bakit hindi na lang? Habang nagsasalita siya, pinutol niya, ngunit ayos lang. Hindi ako hahabulin ng Divine Mist Palace hanggang Tucson. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapagpasuko sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, walang sinuman ang gugulo sa iyo. Ang tagapaglingkod ng espada ang magbabantay sa sapik. Kung mayroon kang anumang problema, maaari mo siyang hanapin. Nang marinig ito, nagalit si Janju. Iniisip, ang nakakainis na babaeng ito ay sigurado akong banibiro ako. Nang makita silang umalis, dumura siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Janju sa silid at kumuha ng treasure chest. Tumingin sa treasure chest, naisip niya, pagkatapos ng maraming pagsisikap upang makuha ang mga kayamanan mula sa malaking demonyong iyon, lahat sila ay kinakailangan para sa pag-aayos ng phone layout. Orihinal na mayroon pa akong ilang dapat ihanda, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kaingat ang nakakainis na babaeng iyon. Ngayon, si Feng Jianwo na nagbabantay ng ilang dakilang demonyo ay nangako sa akin. Hindi na magiging ganoon kasama. Nakakainis. Halos nasa kamay ko na ang mapa ng Tucson, ngunit nawala ko. Habang nag-iisip siya, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Shining na bumabati sa kanya, "Hi, manloloko ng martial world."
Nang makita si Shaning, agad niyang isinara ang pinto. Malakas na sumigaw si Shaning, ikaw na buktot. Paano ka naglakas loob na iwanan ang iyong ginang sa labas? Bumalik si Janju at sinabing, umalis ka, ate. Hindi mo ako maaaring hayaang makipag-usap sa ibang babae. Biglang napagtanto ni Shaning, ganoon pala. Nagseselos si ate, ngunit teka, kasama ba roon ang lahat ng ibang babae, kasama na ako? Nang maglaon, nang nakaupo na si Shaning sa harap niya, tinanong niya, Kuya, maaari ba akong humingi sa iyo ng pabor? Nagtanong siya, ano iyon? Sumagot si Shaning, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo sa nakaraang ilang araw. Sa Tucson, gustong-gusto ka ng aking angkan na makilala, ngunit mahirap para sa amin na lumabas. Sinabi ko sa kanila na nakilala kita ngunit hindi sila naniwala sa akin at tinawag akong manloloko. Nang marinig ito, nagtanong si Janju, kaya, gusto mo akong pumunta at mang-aral sa kanila. Iniabot ni Shoning ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung tutulungan mo ako, hindi kita bibiguin. Sa akin na sumusuporta sa iyo, walang sino man sa Tucson ang mangangahas na hawakan ka. Inalag ni Janju ang kanyang kamay at sumagot, ngunit kahit na pumayag ako ngayon, kada-rating lang ng ate mo rito. Sumagot si Shoning, alam ko. Nagtatago ako sa anino at nanunood. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat kang magmadali. Kung dumating si Fong Jiano, maaaring mahirapan kang umalis sa bundok. Tiwala na tinapik ni Shaning ang kanyang dibdib at ipinahayag, hindi ako mahahanap ng mga sword servants. Sa buong Tucson, kung gusto kong magtago, kahit ang ate ko ay hindi ako mahahanap. Pagkasabi nito, bigla siyang nawala, iniwan siyang nagulat. Nawala siya. Habang naguguluhan siya, bigla siyang sinuntok mula sa likod. Itinaas ni Janju ang kanyang kamay sa kanyang noo at sumigaw, Heavenly Eye, aktibo. Pagkatapos ay tumingin sa paligid si Janju sa silid at nagtanong, wala. Biglang lumabas si Shaning, mayabang na nagtanong, nandito pa rin. Kumusta naman iyon? Tanong ni Janju, paano mo nagawa iyon? Sumagot si Shaning, nag-aalala si ate na may mangyari sa akin. Kaya, binigyan niya ako ng isang protective treasure na ipinasa mula sa aming mga ninuno. Nagpatuloy si Janjo, anong klaseng kayamanan ang ganoon kalakas? Sumagot si Shaning, syempre, ito ay, ngunit habang magsasagot sana siya, bigla siyang huminto at sumigaw, paano ko sasabihin sa iyo? Sa tingin mo ba si Shaning ay isang hanggal na fox? Tumingin siya sa malayo at sinabing, nagyayabang ka lang. Kung ganoon kalakas ang ate mo, paano niya hindi ka mahahanap? Agad na sumagot si Shaning, hindi nagyayabang si Shoning. Nakalusot na ako sa silid ng ate ko ng ilang beses at hindi niya ako napansin. Umupo si Janju sa sahig, nakakunot ang noo. Hindi imposible para sa akin na pumunta at mang-aral sa iyo, ngunit mainit ang ulo ng ate mo. Kung malaman niya na umalis ako rito nang walang pahintulot, magiging trahedya ang aking kapalaran. Gayunpaman, kung tutulungan mo ako sa isang maliit na gawain, marahil ay ipagpaparaya ko ang parusa ng ate mo at sasamahan ka sa paglalakbay na ito. Pagkatapos ay bamulong siya sa tainga nito. Nang gabing iyon, kumuha si Shaing ng isang maliit na bag ng mga goodies at umalis. Pagkatapos noon, tumalon siya at nawala sa dilim ng gabi. Samantala, natapos niyang iguhit ang formation. Inilabas ang 8 Fierce Killing Formation, tiningnan niya ito at ngumiti, ngayon, mas ligtas ang pakiramdam. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, walang tigil na nag-iingay ang mga sikas, lumilikha ng isang simponya ng tunog. Ngunit sa isang iglap, lahat ay nanlamig. Sa ilalim ng sinag ng buwan, bumuga ang Hasian Hall ng isang berdeng usok. Sumilip ang buntut at tenga ni Tu Shan Lance habang nahihirapan siyang pigilan ang sarili. Mahihinang paghikbi ang lumalabas sa kanyang mga labi. Nag-aalalang tinawag ni Huano ang kanyang master habang nauunawaan ni Shi at Jianjun ang bigat ng sitwasyon. Napagtanto na dumating na naman ang mapalad na araw, lumakad si dalawang Shaowa nang nakayapak sa lupa. Bawat hakbang niya ay nagpapalamig sa lupa sa ilalim niya. Inutusan niya ang dalawa na sundan siya at pareho silang sumagot ng positibo bago umalis ng magkasama. Sa ilalim ng sinag ng buwan, lumakad ang tatlo sa batong daanan. Biglang may naramdaman si Shanlan na kakaiba at mabilis na sumulyap. Nagtanong si Shin Jianjun na napansin ang kanyang reaksyon, anong problema, Master?
Sa malayo, isang anino ang mabilis na lumipas nang walang iniwan ang bakas. Matapos magmasid sandali, naisip ni Sean sa sarili na may kakaiba, ngunit sa huli ay walang nakita at tiniyak sa kanila na walang anuman. Inakala niyang gawa lang ito ng kanyang imahinasyon at pinakilos ang kanyang enerhiya upang buksan ang portal sa harap niya. Habang bumukas ang portal, pumasok si Shanlan, nagpaalala sa dalawa na bantayan siya. Pareho silang tumango at yumuko ng may paggalang. Mula sa malayo, pinanood ni Janju sina Huan at Shin Jianjun na nakaupo sa lupa at nagbabantay kay Shalan. Nakahinga siya ng maluwag, nagpapasalamat na nang sumulyap si Tu Shalan, hindi siya natuklasan. Mukhang talagang pambihira ang kayamanan kay Tu Shalan, habang yakap-yakap ni Shoning sa kanyang mga braso, ikaniling ang kanyang ulo at nagtanong, "Bakit ka nandito, ate, at bakit nandito rin ang pangalawang lingkod?" Pagkatapos ay sumulyap ang maliit na batang babae at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo, manloloko?" Tumalon si Janju, mabilis na tinakpan ang bibig ni Shanings, nagmamadaling bumulong, "Shoo! Dahan-dahan, nandito si Feng Jiano. Kung marinig niya tayo, lagot tayo." Itinulak ni Shoning ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Mayroon akong kayamanan na nagtatago ng aking boses. Hindi niya tayo matutuklasan." Nanatiling nag-aalala si Janjo, itinuro ang kabilang panig, "Ngunit tingnan mo, tiyak na sumusulyap siya rito." Buong pagmamalaking sumagot si Shanning, "Siyempre. Ito ay isang one-of-a-kind na kayamanan." Sa sandaling iyon, tumayo si Xianjun, may hawak na espada, maingat na iniskama ang paligid. Nang makita si Xianjun na lumalapit na may mabangis na aura, sumigaw si Shoning sa takot, "Ano? Natuklasan ba tayo?" "Hindi." Isang malakas na alon ng enerhiya ng espada ang sumalpok kina Janjo at Shanning na nagkakapit ng magkatatakot, sumisigaw ng hindi makontrol. Ngunit ang alon ng enerhiya ng espada ay hindi tumama sa kanila. Sa halip, huminto ito sa likod ng kanilang mga likod. Lubos na naguluhan si Janjo, nagtataka kung ano ang nangyari. Lubusang lumihis sa target. Sinulyapan ni Janjo ang likod at mabilis na napagtanto na may kakaiba sa naunang tunog. Mula sa direksyong iyon, lumabas ang isang pulutong. Kabilang sa kanila ang isang figure na nakasuot ng hood, nakasandal sa isang tungkod, habang ang isa naman ay may hawak na maliit na salamin at nagsalita, "Sa aking buhay, halos nakaligtas ako sa mga kuko ng dakilang pantas ng ilang beses. Lahat ay salamat sa aking nakatagong kapangyarihan. Hindi ko akalain na ngayon ay madali akong makikita." Hindi biro ang mga kakayahan ni Shin Jian-Jones. Nagtatago si Shanning sa isang tabi kasama si Janjo nang makita niya ang isang grupo ng mga tao at hindi mapigil ang bulalas ng may inis, ang mga lalaking ito ay parang mga multo na ayaw umalis. Nang marinig ito, bumaling sa kanya si Janjo at nagtanong, "Kilala mo ba ang mga taong ito?" Minamaliit sila ni Shaing, sinasabing ang sugo mula sa Huang Fortress, ang namumuno sa grupo, ay isang uri ng batang master. Sa ridiculous na anyo na iyon, naglakas loob siyang magmungkahi sa ate ko. Wala siya sa liga ng isang manloloko tulad mo. Tahimik na nag-iisip si Jiang Zhu, napagtanto na hindi lang siya ang sabik na manghimasok sa mahihinang sandali ng dalawang Shanlans. Ngunit paano nalaman ng mga taong ito ang ganoong lihim na impormasyon? Sa panig na ito, ang pinuno ng bagong dating na grupo ay nakikipag-usap kay Shin Jianjun. Kung si Xianjun ay nagbabantay dito, mukhang tama ang impormasyon. Mukhang lumala ang sakit ng kagalang-galang at nagtatago sila rito sa pag-iisa. Tinaasan ni Dihaw ng kilay nang makita ang bagong dating at bulalas, "Do. May lakas ng loob ka. Paano mo nalaman?" "Ang sakit ng Panginoon." Nang marinig ito, nalito si Dihaw dahil wala siyang ideya kung ano ang isang manghuhula ng tribong tao. Samantala, ang manghuhula ng lahi ng tao na nagtatago sa anino ay nagulat nang biglang tawagin. Nagkunot ang noo ni Shanning sa mga salita ni Wanes at hinamon si Jianju, inakusahan siyang nakikipagsabwatan sa mga tagalabas upang saktan ang kanyang kapatid. Mabilis na nagpumilit si Jianju na ipagtanggol ang sarili, iginiit, "Paano ko magagawa? Ako ang iyong bayaw. Isipin mo lang kung hindi dahil sa tunay na pag-ibig. Puwersahin ba ng ate mo ang dalawang buhangin at pakasalan ako?" Dito, malinaw ang intensyon ni Diha sa pagdating sa lupaing ito upang magtanong kung may kabuluhan pa ang bagay na ito.
Hintayin mo lang hanggang sa maaga ko ang asensya ng Demon Lord at sakupin ang Tucson. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng libreng pakikipag-usap sa dalawang kaibig-ibig na babae na ito. Minamaliit ni Geno at sinabi sa kanya, "Oh, gaano ka katalino sa tingin mo?" Ngunit iminumungkahi ko, mahal na batang master, na panatilihin mo ang iyong mga ideya sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng iyong pangalawang lingkod. Mabuhay ka muna ngayong gabi. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.